Magandang araw mga ka-e-shop. May gagawin tayo, Hisense. Ayan, 40. So, problema nito ay walang display. Testing natin. Okay, bali yan siya. Mayroon siyang ilaw. So, may ilaw siya dito. Power on natin. Ayan. Yun, lumabas siya ngayon, no? Tapos, gumuguhit siya. Yun. Parang kakaiba yung lumalabas sa screen niya. Try natin lagyan ng video. So nawala yung picture, yun, no? Yan na lang siya. Naglagay tayo ng audio video. So nawala yung picture. Uulitin natin. Okay. Power on natin. Yun. Yun, lumabas yung Hisense. Tapos, lumabas yung AB. So, walang display. Yun, no? May naka-AB naman, pero nawawala siya, oh. Pero lumalabas yung full screen ng Hisense. So, wala. Mayroon na tayong nakakabit na yung ating audio video. Yun, pero wala siyang picture. Yun, ganyan, may mga lumalabas siyang ganito. Yun, may backlight siya, eh. Buksan natin. Ito, nabuksan na natin siya. So, nagawa na pala to mga ka-e-shop po. Tingnan nyo, nag-convert na sila ng backlight driver. Dahil sa board nito ay bugbog na. Tingnan mo yung backlight driver nito, bugbog na. Sobrang init. So, kinonvert nila sa backlight driver to. Kaya lang, ang problema nito, nakarekta. Hindi siya gumamit ng relay. So, pag saksak mo nito, may ilaw na kaagad. Tapos, ang naging problema pa niyang board niya ay itong mga kapasitor niya na globo na. So, papalitan natin to, titingnan natin kung magno-normal. So, natanggal na natin yung tatlo. Ito, saka ito yung naglobo. So, ito yon, yung tatlong yan. Okay, papalitan natin ngayon yan. Titingnan natin kung magno-normal yung picture niya.
Sana yan lang yung sira niya. So okay na, napalitan na natin yung tatlo. Testing ngayon natin kung okay na siya. Testing ngayon natin kung okay na yung unit natin na nagpalit lang tayo ng kapasitor. Ayaw, ulit. Yun, kumukurap. Ulit natin. Power on. Yun. Yun, lumabas na yung Hisense niya. Yun, lumabas na. Yun, nag-blue screen na siya, oh. Pansin nyo ba, nag-blue screen na siya? So, ang problema lang talaga niya ay kapasitor lang. Ngayon, titingnan ngayon natin kung normal ang picture. So, okay siya. Okay pa yung backlight niya. Normal naman yung picture niya. So, ang naging problema lang talaga niya ay yung tatlong kapasitor na yon. Ito. Yon, yung tatlong kapasitor. Naglobo na. Okay, tumalon pa. So, gagawin ngayon natin dahil okay na siya. Yung backlight kasi nito nakarekta. So, i-convert natin ngayon yung backlight nito. Lalagyan natin ng relay. So, sa mga newbie lang to, sa mga kabisado na mag-install ng relay, kahit pass na kayo rito. So, lagyan natin ng relay to. Okay, bali ito yung backlight driver niya. So, nakarekta na siya, wala siyang relay. So, yan yung gagawin ngayon natin. Lalagyan natin ng relay to para medyo maayos naman yung gamit niya. Para pag power on, sasabay yung backlight niya sa power on ng unit niya. Okay, ayusin ko lang. So, pati yung backlight pala nito, yung kapasitor sa backlight niya ay naglobo na rin yung isa. So, papalitan din natin to. Pero ito, okay pa siya. Okay pa to. Ito lang, nagumbok na ng kaunti. So, papalitan natin yan. Okay, bali tapos na tayo mag-wiring. So, kumuha tayo ng switching dito sa ating LVDS. Yung 12 volts natin dito, switching sa ating relay. Yan. Yung 12 volts dito, kumuha tayo. Papunta dito yan sa base ng ating transistor. Ito, naglagay din tayo dito ng 2.7K para ma-drop niya yung 12 volts. Yan. Kasi yung papasok dito 12 volts na nanggagaling dito sa ating LVDS. Yon, ito 12 yan. Diyan lang sa baba naka-top. So ito 'yon. Tapos kumuha tayo ng supply natin 12 volts din dito. Yan, 12 volts. Supply naman yan ng ating relay. Ito yan, ito yung 12 natin positive. 12 positive saka negative niya itong sa kabila. Yon. Tapos yung gitna ng transistor natin dito nakatap sa coil ng relay. So positive, papasok sa coil, lalabas dito sa gitna ng transistor. Tapos ito yung base ng ating transistor, may nakadrop na 2.7K. Tapos ito naman yung supply ng ating backlight. Galing sa 220 volts AC. So kinat natin yung red. Yan. Kinat natin yung red, nag-drop, daan tayo sa relay. So, ito yung dulo ng red natin. Pag nag-on yung relay natin, magko-contact tong red natin. Saka lang iilaw yung ating backlight driver. So, okay na, na-set up na natin siya. So, pwede na nilang gamitin yung unit na normal. Na pag nag-power on ka, saka lang iilaw yung backlight niya. So, ayusin ko lang yung wiring natin. Tapos, testing ulit natin. So, okay na. Bali, tatakpan na lang natin to. Tapos, testing natin actual mamaya. Kung okay yung picture natin. Ang naging problema lang talaga ng unit natin ay yung kapasitor na naglobo. So, bumubukas siya. Kaya lang, nagbablanko yung screen dahil naglo-low voltage yung ating 12 volts.
gumagana pa rin siya dahil yung supply lang naman ng ating system ay kailangan lang niyang 5 volts, 3.3, saka 1.8. So, pasok pa rin siya kahit mag low voltage yung 12 volts natin. Kaya pa rin niya supplyan ng 5 volts, 3.3, saka 1.8 yung ating system. Kaya gumagana pa rin siya. Kaya lang pagdating doon sa top board, dahil supply ng ating top board ay 12 volts, doon babagsak yung supply niya. Ngayon, yun ang makakaramdam ng problema ng ating board. Problema niyang supply. So, kung hindi niya makuha yung 12 volts dito, talagang papangit yung picture o kukurap yung picture, walang display. So, dapat fix yung supply niya dito na 12 to 13 volts. Sa Samsung kasi 13 volts, naabot yung LG. So, dito tayo 12 volts lang ang supply natin dito. So, kailangan eksakto yung 12 natin dito. Dahil pag bumaba yung 12 natin dito, makaka-apekto yun ng ating picture. So, papangit yung picture o nag-slow motion yung picture. Yung nawawala, dumidilim. So, okay na. Sasarado ko lang siya. So, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. So, ito na. Bali, testing na natin kung talagang okay yung ginawa natin. So, may ilaw na siya dito. Yan, tingnan nyo. Wala pa siyang ilaw pag hindi pa naka-power on. Yun, oh. Wala siyang kurap, di ba? So, power on natin. Yun. Yun, sabay siya doon sa ating display. So, okay siya. Yun, oh. Yun. Okay na. Lagyan natin ng signal ngayon. Titingnan natin kung okay yung picture. Kung hindi na siya didilim at nawawala. Yun, oh, okay na. Hindi na nawala yung picture niya. So, yun lang talaga ang problema niya. Yung capacitor. So, okay na. So, ang ginawa lang natin dito ay inayos lang natin yung display nito. Nagpalit lang tayo ng capacitor. Tapos, nilagyan natin ng relay yung backlight niya para sasabay yung ilaw niya sa pag-power on ng unit. Yung una kasing setup nito ay nakarekta yung backlight. Pag saksak mo sa kuryente sa AC outlet, kahit naka-standby pa yung unit, nakabukas na yung ilaw. So, binago natin yon. So, okay na. Sa susunod ulit natin na video. Maraming salamat.